At si Manong Rod may pabati rin. Asan na ba yun? Happy birthday sa kanyang daughter. Si Doktora Iyana Bernadette Izon. Kapatid ni ni Aba. From Papa Rod and Kuya Abi Izon. Yan, happy birthday, Doc! Doktora! Nasa Zoom na po natin si Jerry Arances, ang lead convener po ng Power for People Coalition at Executive Director po ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Magandang umaga sa iyo, Jerry. Good morning, Alvin. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Kayo ba'y nagulat sa revelasyon ng Department of Energy kahapon? Actually, last question yun, Jerry. Naalala ko lang yung binanggit ni Yusek Guevara tungkol sa rate. Sabi ko, tanungin ko kaya kung magkano yung rate. Sabi niya, nako Alvin, highest na tayo sa ASEAN nung June. Kagulat-gulat ba yun? Hindi na kayo nagulat na tayong pinakamataas? Sa the way things are going the past months, medyo hindi siya nakakagulat na Alvin. Pero siyempre nakakagalit yun kasi kinumpara tayo sa Singapore na mas mayaman na bansa kumpara sa atin. So medyo mabigat din talaga na balita yun. And hindi then tiningnan namin, hindi siya nakakagulat, nakakagalit. Nakakagalit siya. Yun yung mas eksakto. Tapos tiningnan namin, Alvin, ang reference point nung administration kasi timely din yung paglabas nun. Kaya maganda na itanong mo yun kay Yusek Gev. Kasi State of the Nation address na, di ba? In 6 days time. So tiningnan namin nung nag-start yung administration, nung time na yon ang Pilipinas ay ang average is 9.86 pesos per kilowatt hour. And then ang Singapore is 10 pesos and 15 cents. 8.29 cents difference na mas malaki sila kesa sa atin nung time na yon. Pangalawa tayo sa kanila Noong 2022? Pero ngayon, yes, okay. 2022, panahon ng start ng administration na to. 38 cents yung tinalon after since 2022, after 4 years. So medyo mabigat talaga 'yon. Tapos kumbaga parang wala nang solusyon. Kahit na nilahad nung presidente last year na-recognize na mahal na ang presyo ng kuryente sa bansa. Teka muna, paanong 38 cents lang? Magkano ikamo nung umpisa ng Marcos administration ng 2022, yung average? Ang pinapatungkulan ko ay difference nung tinalon ng Pilipinas kumpara sa Singapore. Okay. Pero yung difference na yun, medyo mabigat yun Alvin, alam naman natin yan kasi per kilowatt hour yan Hindi, ano yung amount ng average dyan nung na-monitor ninyo noong 2022? Kasi ngayon, kahapon, may binigay na figure, yung DOE, ang average natin for June is 12 pesos and 43 centavos. Pero kamo nung umpisa ng taon ng Marcos, 9.86 pakikwenta mo nga, Camille, 12.43 minus, ano ikamo yun? 9.86 9.86. Mahigit 2 piso yun. Pag, mahigit 2 piso, pero pag nirelate natin sa pinakamalaki na franchise area, ay mas malaki yon kasi tayo nung June, 14.4 pesos ang average sa Meralco. Sa Meralco franchise area. So mas malaki pag sa Meralco franchise area. Ayun, ang kwenta, pwede nyo rin siguro magamit sa may press con po mamaya kasi sina Jerry, yung diferensya po, 2 pesos and 57 centavos. When the Marcos administration started in 2022, ang average ay 9 something lang daw. Ngayon, as of June 2026, nasa 12.43. So, ang tinaas over the years, di pag tinignan mo on the average, may git 50 centimos ang itinataas taon-taon. Tama? Tama ang iyong komputasyon. Mabilis ang komputasyon, Alvin. So, anong implikasyon nun? What does it say about us, Jerry? Yung isang kasing importanteng element kaagad dyan, yung buying capacity ng mga Pilipino, lalo na yung mga kumbaga nakakarami, which is yung mga manggagawa natin na nagtatrabaho. Syempre pag hindi ka minimum wage, mas mabigat. So napakalaki talaga nung ini-spend dahil sa pagtaas nitong nakaraang 4 na taon, yung napupunta sa electricity.
kumbaga kinakain ng increases ng electricity. Yun yung isang major, no. Ang pangalawa doon is dahil papunta na rin naman tayo ng SONA, yung lumalabas sa bansa na kumbaga dapat umiikot sa ekonomiya kasi pinambabayad mo nung imported na fossil fuel. Kumbaga net importer ka pagdating sa power industry. Yun ang ibig sabihin nun, Alvin. Imbis na nagagamit mo sa loob ng bansa, lumalabas siya ng bansa. So sa economics, medyo hindi maganda yun. So what are we doing wrong? Kasi definitely, clearly, we are doing something wrong kung pataas ng pataas. May mali sa diskarte natin. Marami nang lumabas ditong mga nakaraan at medyo mas educated yung ating mga electric consumers. Alam na nila kung ano yung breakdown, di ba? Ng kumbaga ng billing natin kung saan ang gagaling. At maraming mali talaga. At ang dulo niyan ay yung batas mismo na nag-govern. Kailangan ma-revisit kasi 25 years na ang ipira eh. At napapanahon ito dahil din maraming nakasampang mga bills, both Chamber of Houses. Pero doon kasi pag batas ang pinag-uusapan, napakatagal na proseso, di ba? Ang pwedeng daanan. Pero ang isang immediate talaga dyan, yung pinakamalaking bukol ay yung generation charge. Yung generation charge kasi it comprises that biggest part. At the average, mga 50%. Siyempre, pag Meralco franchise area, More. 65%. Correct. Diba? So, sobrang laki talaga nun kung majority ng pinagkukunan ay imported na fossil fuel, gas at coal. Sa Meralco franchise area, 83% ay fossil fuel, imported. Na mahal, na nagmamahal doon sa pinag-usapan nating duration 2022 to 2026. Ibig sabihin, ito talaga yung main culprit kasi tayo nag-aangkat at exposed sa international market volatility. Ibig sabihin yung galaw because of sa mga giyera or tuloy-tuloy na pagtaas, talagang pabigat ng pabigat dahil pinapasa lahat yon sa electric consumer. So, yun yung isang napakalaki talaga na problema na kailangang matugunan ng mga policymakers at ng gobyerno natin. Total, magsusona si BBM. Dapat meron siyang sabihin na mga measures dyan, paano yun i-reduce. Pero at the same time, alam natin na nangyayari in concrete sa Visayas, yung rotating brownouts na yon na pag nagro-rotating brownouts, bumibili tayo ng mas mahal na kuryente sa WestM. Ang mga pangunahin din na nagdi-derate at nag-unplanned shutdown sa panahong bawal ay mga coal plants at mga gas plants. So, talagang itong source of electricity na ito, hindi na lang mahal, inefficient pa. Kailangan talagang merong measures na kumbaga mas punitive at mas malalim. Kailangan talaga marami dito, kailangan i-penalize ng mas mataas in a nutshell, Alvin. Okay. Ngayon, if you are given 1 minute to advise the President, kasi maubos yung oras natin, halimbawa may 1 minute ka at ikaw lang ang makakabulong sa tenga ng Pangulong Marcos, ano ba ang pinakamagandang solusyon para maibaba ang singil sa kuryente? Yun naman ang target natin lahat eh. Tama po. Ang isang immediate, meron kami talaga namang kumbaga matagal nang itinutulak at ganun din itong panahon ng emergency crisis, ng energy crisis ay may mga tinulak tayo including sa Office of the President. Ang number one talaga na immediate relief ay suspension ng VAT at excise tax across the whole value chain. Kasi ito yung pangalawa na pinakamataas pagdating sa electricity billing. So yun yung number one. Na kayang-kaya ng pamahalaan in the immediate aspect kung gusto niyang pababain. Pangalawa, yung mas malalim. Kailangan magkaroon ng pag-address doon sa generation charge. Lalo na ito ay imported. Kailangan ma-reduce yun. Maraming pamamaraan dyan. Isa dyan ay i-penalize yung mga nagro-rotating brownouts or rotating brownouts, source ng rotating brownouts na mga coal plants at mga gas plants. Yung pangatlo,
na pinaka-importante din ay pag-roll out ng isang mas ambisyosong programa ng solarization ng mga bubong ng ating mga kababayan at mga maliliit na mga empresa para maibsan yung bigat na pasanin nila. Kasi Alvin, pag 500 watts ang inilagay na system ng solar PV na system, almost more than 300 pesos per kilowatt hour kaagad ang pinaka-minimum na pwedeng masave agad ng ating mga electric consumers. So tatlong pinaka-immediate na mga measures. So pang-apat ay itigil muna ang kahit anong increase. Kaya ng ERC gawin yan, mandato niya yan na protektahan ang mga electric consumers. Very good. Maraming salamat, Jerry. Hanggang dyan muna tayo, ha? But thank you for your time. Mabuhay ka. Maraming salamat din, Alvin. Si Jerry Arances po ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director po ng Center for Energy, Ecology and Development. Sa oras na 6:43, bati muna natin ng good morning si Professor Xiao Chua dahil binabati niya ng happy birthday ang kanyang office mate na misis, si Margarita Palatao, at ang kanyang high school BFF na si Charmaine Hernandez. Nakamonitor daw palagi sa DZMM. Oy, thank you, ha. Paano ni Mark Hernandez kaya yan, ha? Magandang umaga din kay Jason Jokno.